Sa loob ng ilang oras, naging pinakamainit na paksa ang Infinite Horror sa lahat ng uri ng website. Parami ang sumali sa mga talakayan tungkol sa relasyon ni Guning sa Fenghua Entertainment. Maraming nanonood ang nagulat na ang mga paksa tungkol kay Guning ay palaging makakakuha ng napakaraming atensyon sa social media. Kailangan nilang aminin na madaling maakit ni Guning ang atensyon ng mga tao, na isang hindi pangkaraniwang kasanayan. Pansamantala, maraming tao ang nag-isip na maaaring ubusin ni Guning ang lahat ng kanyang kasikatan. Mabilis ang lahat ng nangyari sa entertainment industry. Kahit gaano pa kasikat ang isang bituin ngayon, malapit na siyang makalimutan ng madla at ng publiko. Sa makatuwid, ang ilan ay naghihintay upang makita kung paano mawawala si Guning sa paningin ng mga tao. Maraming tagahanga si Guning, ngunit maraming mga haters na nagpahayag din ng kanilang hindi pag-aproba sa kanya sa lahat ng oras sa internet. Imposibleng magustuhan ng bawat tao. Sa opisina ng chairman ng grupo ng negosyo ng pamilya Tang, iniulat ng sekretarya ni Tang Bing Senador ang pinakabagong balita tungkol sa Infinite Horror sa kanya. Tumawag din ang mga awtoridad para sabihin sa kanya na ipapalabas ang pelikula sa mga sinehan. Paano magiging napaka-impluwensya ng Fenghua Entertainment? Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng nagngangalang Guning ngayon din. Galit na sigaw ni Tang Bing Senador. Inimbestigahan na ni Tang Bing Senador si Guning noon, ngunit alam lang niya na siya ay isang ordinaryong babae mula sa isang third-tier na lungsod, kaya hindi niya ito pinansin. Sa kanyang pagkamangha, mayroon siyang suporta mula sa napakaraming makapangyarihang grupo ng negosyo at kumpanya. Siya ay lubos na na-stress ngayon, dahil hindi siya naglakas loob na gulo sa kanila. Hindi lihim na pinaalis niya si Luzon sa industriya ng pelikula. Kaya kung ang mga makapangyarihang tao ay sumusuporta pa rin, ito ay isang malinaw na babala sa kanya. Ayaw din ng mga awtoridad na masangkot sa gulo na ito. Yes, sir, sabi ng kanyang sekretarya, saka umalis. Napakadaling maghanap ng impormasyon tungkol kay Guning sa internet ngayon, at hindi nagtagal ay marami nang nalaman ang kalihim. Matapos basahin ang balita tungkol sa kanya, namangha ang sekretarya. Chairman Tang, ang babaeng ito na nagngangalang Guning ay hindi karaniwan. Ang sekretarya ay tumakbo pabalik sa opisina ni Tang Bing Senador na may dalang laptop. Sumimangot si Tang Bing Senador pagkatapos marinig iyon. Bigla na lang siyang nagkaroon ng premonition. Hayaan mo akong tingnan, nagmamadaling sabi ni Tang Bing Senador. Sabay-sabay na inilagay ng sekretarya ang laptop sa harap ni Tang Bing Senador. Natigilan din si Tang Bing Senador matapos basahin ang balita tungkol kay Guning. Tila mas maimpluwensyang si Guning kaysa sa inaakala niya. Mahirap na hindi mabigla sa mga nagawa ni Guning dahil sa kanyang murang edad. Hindi nakakagulat na naglakas loob si Guning na kumilos laban sa kanya, napakaraming koneksyon niya. Si Tang Bing Senador ay gumawa ng maling desisyon sa pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi niya inakala na sinasadya ni Guning ang laban sa kanya dahil hindi niya talaga kilala si Guning at naniniwala siyang hindi pa siya nakilala ni Guning. Business conflict lang iyon sa paningin niya. Kung ganoon, hindi nagustuhan ni Tang Bing Senador si Guning, ngunit wala siyang gagawin para saktan siya sa ngayon. Sa lipunan higit na ito, kung sino ang may suporta mula sa mas makapangyarihang mga tao ay mananalo, kaya kailangang sumuko si Tang Bing Senador. Makalipas ang halos kalahating oras, dumating si Guning sa CTM. May kotseng inayos ni Ye Chaoxiong para sunduin sila na naghihintay sa kanila sa pantalan. Binigyang pansin ni Ye Chaoxiong ang pagdating ni Guning, kaya ipinadala niya ang kanyang pangalawang anak na lalaki, si Ye Jiasheng, upang kunin siya. Bagamat si Ye Jiasheng ang pangalawang anak sa pamilya Ye, siya ang tagapagmana nito, dahil ang panganay na anak ni Ye Chaoxiong ay isang playboy at walang kwenta. Si Ye Jiasheng, sa kabaligtaran, ay mahusay sa negosyo at pagsusugal. Sa kabuuan, si Ye Jiasheng ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Ye. Sa kasamaang palad, ang mga miyembro ng pamilyang Ye ay hindi magkasundo gaya ng mga nasa pamilyang He.
Kahit na ang panganay na anak ni Ye Chaoqsiong ay hindi kwalipikadong pumalit sa negosyo ng pamilya, palagi siyang naniniwala na dapat siyang maging tagapagmana ng kanyang pamilya. Wala siyang gustong makipagkompetensya kay Ye Jiasheng, ngunit nagdulot ng maraming problema para sa kanyang pamilya, na ginawa nilang biro sa publiko. Kung manggahas siyang saktan ang mga pamilya ng pamilya Ye sa hinaharap, pipilitin siya ni Ye Chaoqsiong na manirahan sa ibang lungsod. Miss Tang, ikinagalak kitang makilala. Ang pangalan ko ay Ye Jiasheng, magalang na sabi ni Ye Jiasheng kay Guning nang magkita sila. Si Ye Jiasheng ay mga 30 taong gulang, at siya ay isang napakagwapo, mature na lalaki na may pares ng kaakit-akit at mapanganib na mga mata. Siya ay tila magalang at magiliw, ngunit maaaring maging malupit at agresibo kung kinakailangan. Hindi magandang husgahan ang isang tao mula sa kanyang hitsura. Si Guning ang natatanging panauhin ng kanyang pamilya, kaya pinakitunguhan niya ito ng mabuti. Ikinagalak ding makilala ka, Mr. Ye. Magalang siyang binati ni Guning, at nakipagkamay sa kanya. Kahit na magkadikit lang ang kanilang mga kamay sa isa't isa, hindi nasisiyahan si Leng Xiaoteng. Gayunpaman, bodyguard niya lang siya ngayon, kaya kailangan niyang itago ang nararamdaman niya. Mangyaring sundan mo ako sa ganitong paraan, Miss Tang. Gumawa ng hand gesture si Ye Jiasheng, pagkatapos ay iginiya sila papunta sa isang MPV. Miss Tang, bakit hindi ka muna magpahinga sa hotel, at maaari tayong maghapunan ng magkasama sa 5:30 PM bago tayo umalis para sa kasino, sabi ni Ye Jiasheng. Walang problema, sagot ni Guning. 3:30 PM noon, at maaaring magpahinga si Guning sa hotel ng halos 2 oras. Miss Tang, pagkatapos ng kompetisyon sa pagsusugal sa HK, ikaw ang pinakasikat na figure sa industriya ng pagsusugal ngayon. May pakiramdam ako nakikita ka ulit ng kayamanan sa pagkakataong ito, sabi ni Ye Jiasheng. Si Fan Jihao ay dating apprentice ng kanyang ama, at sila ay magkasundo sa loob ng maraming taon, kaya alam na alam niya ang kakayahan ni Fan Jihao sa pagsusugal. Sa makatuwid, kailangang maging magaling si Guning sa pagsusugal kung kaya niyang talunin si Fan Jihao. Hindi siya mas magaling kay Fan Jihao sa pagsusugal, kaya wala siyang tiwala na kaya niyang talunin si Guning. Ang tatay naman niya, hindi siya sigurado kung tatay niya rin ang mananalo. Kung tutusin, malabong manalo ang kanyang ama. Ginoo. Oo, parang wala kang masyadong tiwala sa tatay mo. Huwag mong kakalimutan na ang tatay mo ang gambling magnate ng CTM. Nagbiro si Guning bagamat malinaw niyang alam na totoo na hindi mananalo si Ye Chaoqsiong. Ang aking ama ay hindi maaaring maging tumpak tulad mo sa pagsusugal. Medyo natawa si Ye Jiasheng. Ngumiti si Guning ngunit walang sinabi. Enhart v Epsilon Pound N. Isang kanlungan para sa mga bookworm at mga ngarap. Si Ye Jiasheng ay hindi madaldal na tao, kaya tumigil sila sa pakikipag-chat pagkaraan ng ilang sandali. Makalipas ang kalahating oras, isang grupo sa kanila ang nakarating sa isang 5-star hotel sa CTM, na pag-aari ng pamilya Ye. Nagbook ang pamilya Ye ng 2 presidential suite para kay Guning at sa kanyang mga tao. Pagkatapos, tinawagan ni Ye Jiasheng si Ye Chaoqsiong at sinabi sa kanya na nasa hotel na si Guning. Sasamahan sila ni Ye Chaoqsiong sa hapunan upang ipakita na kinikilala niya ang kahalagahan ng pagdating ni Guning. Walang sapat na oras si Leng Xiaoteng para makipagtalik kay Guning sa kanilang silid, ngunit marubdob pa rin silang naghalikan at naghawak sa isa't isa. Nang halos 5:30 PM, tinawagan muli ni Ye Jiasheng si Guning, at sabay silang nagtungo sa isang pribadong silid ng hotel. Hindi nagtagal, inilapag na ang mga pinggan sa mesa. Natapos silang maghapunan bago mag-alas 7:30 ng gabi habang magsisimula ang kompetisyon sa sugal ng alas 8 ng gabi, kaya may kaunting oras pa sila. Gayunpaman, isang maikling interlude ng drama ang nangyari nang makarating sila sa bulwagan ng hotel. 3 babae ang pumasok sa sandaling ito, at ang isa sa kanila na matangkad at maganda ay tumakbo patungo kay Ye Jiasheng sa sandaling makita niya siya. Jiasheng. Tinawag siya ng babae sa boses ng maliit na babae, na ikinaiinis ng lahat.
Malinaw na hindi iyon natural na boses niya. Miss G, tumigil ka na dyan. Sumimangot si Ye Jiasheng at umusad ng ilang hakbang. Bakit Miss G ang tawag mo sa akin? You can just call me Manlin, naiinis na sabi ni Ji Manlin, pero nakapout pa rin, nagpapakyut. Napakaganda niya, pero nakakadiri kapag nagpakyut siya sa mature na mukha. Miss G, pasensya na at kailangan ko nang umalis. Ayaw makipagtalo ni Ye Jiasheng kay Ji Manlin. Tara, bihira na lang kita makita ngayon. Bakit hindi tayo sabay kumain? Sabi ni Ji Manlin, at inabot ang kanyang kamay para hawakan ang braso ni Ye Jiasheng, ngunit iniwasan ito ni Ye Jiasheng kaagad. Miss G, wala akong oras, o interes, sabi ni Ye Jiasheng. Medyo malamig ang boses niya ngayon. Si Ji Manlin, gayunpaman, ay hindi napansin iyon at hindi siya pinabayaan. Hindi mo ba ako pwedeng paglaanan ng oras? Lagi kang busy. Lord Ye, may appointment ka ba sa babaeng ito? Lumapit ang dalawa pang babae. Magaganda rin sila, pero hindi mas maganda kaysa kay Guning, kaya naiinggit sila sa kanya. Nang marinig iyon, ang paningin ni Ji Manlin ay bumagsak kay Guning, at isang dampi ng mali siya ang sumilay sa kanyang mga mata nang makita niyang hindi pangkaraniwang maganda si Guning. Jiasheng, sino siya? Galit na tanong ni Ji Manlin sa kanya. Tinatanggihan mo ako dahil sa kanya. Si Leng Xiaoteng na nasa likod ni Guning ay hindi nasiyahan sa isang iglap. Miss G, please mind your words. Ang babaeng ito ay isang kilalang panauhin ng aking pamilya, at ngayon pa lang namin nakilala ang isa't isa. Galit din si Ye Jiasheng. Sa karagdagan, wala kang karapatang makialam sa aking mga personal na gawain. Ikaw. Galit na galit si Ji Manlin, pagkatapos ay nagpanggap na malungkot. Paano mo nasasabi sa akin yan? Mahal na mahal kita, pero ikaw. Iyong sariling negosyo na gusto mo ako, ngunit wala akong interes sa iyo, sabi ni Ye Jiasheng sa malamig na tono. Hindi niya maaaring hindi mas gusto si Ji Manlin. Panginoon, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba perfect match kayo ni Manlin? Eksakto. Si Manlin ay isang mahusay na pinag-aralan at magandang babae mula sa isang napakayaman na pamilya, na hindi bagay sa iyong pamilya. Paano mo masasabing wala kang interes kay Manlin? Ang mga kaibigan ni Ji Manlin ay ipinagtanggol siya ng walang pagkaantala, ngunit ito ay parang katawa-tawa. Kahit na sila ay may natatanging background, hindi ito makakatulong na sila ay magiging isang mahusay na laban. Ang isang romantikong relasyon ay umasa sa maraming mga kadahilanan. Sa katunayan, matagal lang na nagparaya si Ye Jiasheng sa ugali ni Ji Manlin dahil may relasyon ang ama ni Ji Manlin sa kanyang pamilya. Naisip ni Guning na ang tatlong babae ay tanga, ngunit hindi niya iyon gawain, kaya nanatili siyang tahimik. Ayoko lang na napipilitin akong magkagusto sa isang tao. Si Ye Jiasheng ay galit na galit ngayon, at tinitigan sila ng diretsyo, na ikinatakot nila. Sa sandaling nagalit si Ye Jiasheng, labis siyang nagbabanta. Nang makitang galit na galit si Ye Jiasheng, hindi na sila nang ahas na magsalita pa. Mahina silang mga babae kung tutuusin. Miss Tang, alis na tayo. Sinabi ni Ye Jiasheng kay Guning, at si Ji Manlin ay hindi nang ahas na pigilan siya muli. Nang makalayo sila, humingi ng tawad si Ye Jiasheng kay Guning, Miss Tang, pasensya na po sa nangyari. Ayos lang, sabi ni Guning. Nena si Ji Manlin sa ugali ni Ye Jiasheng sa kanya. Paano niya ako nagagawang ganyan? Nakaramdam siya ng hinanakit, at inisip na siya ay inosente. Kahit alam niyang hindi siya gusto ni Ye Jiasheng, wala siyang pakialam. Nagustuhan niya ito, sapat na sa paningin niya. Isa pa, gusto niya itong pakasalan. Manlin, sa tingin ko dapat mo na siyang kalimutan. Tama, marami pang isda sa dagat kung tutuusin. Sinubukan ng mga kaibigan ni Ji Manlin na hikayatin siya na talikuran ito, dahil naisip nila na si Ye Jiasheng ay hindi kasing banayad ng kanyang hitsura. Si Ji Manlin, gayunpaman, ay tumanggi na makinig sa kanyang mga kaibigan. Hindi, gusto ko siya, at determinado akong makuha siya. Nang makita iyon,
itinikom ng mga kaibigan ni Ji Manlin ang kanilang mga bibig. Walang dapat tingnan, biglang sigaw ni Ji Manlin sa mga nanonood sa hall. Pagkatapos, naglakad si Ji Manlin sa kanyang high heels papunta sa reception desk at mayabang na nagtanong, sino ang babaeng nasa tabi ni Lord Ye noon. Naniniwala pa rin siya na may kakaibang relasyon si Guning kay Ye Jiasheng. Isa talaga siyang self-centered at spoiled na babae. Pasensya na, Miss G. Wala kaming ideya, sabi ng receptionist at humingi ng paumanhin. Tingnan ang rehistro, utos ni Ji Manlin. Paumanhin, Miss G, bawal kaming maglabas ng impormasyon ng mga bisita, at hindi rin nerehistro ng babae ang kanyang pangalan, sagot ng receptionist. Wala nang ibang magagawa si Ji Manlin ngayon. Ngumuso siya ng masama, pagkatapos ay umalis kasama ang kanyang mga kaibigan. 7:30 PM na nang dumating si Guning sa kasino ng pamilya Ye, kaya kalahating oras pa ang layo mula sa kompetisyon sa pagsusugal. Ang mga dalubhasang sugarol na iyon ay naghihintay sa kanya sa bulwagan. Apat silang lahat, dahil bihira lang makakita ng ace gambler sa industriya ng pagsusugal. Bilang host ng pagtitipon ngayon, nagpakita rin si Ye Chaoxiong sa 7:20 PM. Nagkataon, nasagasaan ni Guning si Ye Chaoxiong sa gate. Sa ikalawang pagpapakita ni Guning sa paningin ni Ye Chaoxiong, nakilala niya ito at binati siya, Miss Tang, ikinagagalak kitang makilala. Si Ye Chaoxiong ay halos 60 taong gulang at may kapangyarihan at awtoridad. Maaaring makaramdam ng takot ang mga ordinaryong tao kapag nakaharap siya. Maging ang nakababatang henerasyon sa pamilyang Ye ay humanga sa kanya. Mga ad ng pub future. Si Ye Jiayo, ang panganay na anak ng pamilya Ye, gaano man siya kagulo, ay natatakot din sa kanyang ama. Master Ye, ikinagagalak din kitang makilala. Magalang na binati siya ni Guning ngunit may kumpiyansa. Si Ye Chaoxiong ay humanga sa kanyang nakaka-relax na saloobin. Miss Tang, papasok na ba tayo sa loob? Inimbitahan siya ni Ye Chaoxiong. Pagkatapos mo, Master Ye, sabi ni Guning na may malaking paggalang. Pagkatapos nun, sabay silang pumasok. Tuwang-tuwa ang mga tao sa labas nang lumitaw si Ye Chaoxiong. Hindi madaling makita ang sugal na magnate ng CTM sa totoong buhay. Gayunpaman, nalito sila ng personal na tinanggap ni Ye Chaoxiong si Guning. Hindi alam ng mga nanonood na nasasagasan lang nila ang isa't isa sa gate kaya napagkamalan sila. Sina Ye Chaoxiong at Guning ay sumakay sa eksklusibong elevator patungo sa ika-6 na palapag. Dahil sa limitadong bilang ng mga dadalo, itinakda ni Ye Chaoxiong ang kompetisyon sa pagsusugal sa isang hiwalay, sa isang pribadong silid. Dahil darating si Ye Chaoxiong, ang iba ay hindi nang ahas na malate, kaya't naupo sila sa pribadong silid bago mag-alas 7:30 ng gabi, tinatalakay ang Tang Ing. Nagkaroon sila ng iba't ibang saloobin sa Tang Ing. Ang ilan ay humanga sa kanya at gusto lang siyang hamanin, habang ang ilan ay nagpasya na talunin siya. Sa tingin mo ba kaya nating talunin ni Tang Ing ang lahat? Curious na tanong ng isang lalaki. Mahirap sabihin, sabi ng isa pang lalaki. Tara, pumunta tayo dito para talunin siya diba? Bagamat natalo niya si Fan Jihao sa HK noong nakaraan, hindi na ito nahirapan na siya ang pinakamahusay na sugarol sa industriya ng pagsusugal. Tama, ngunit narinig ko na hindi siya nagkamali sa sikbo at 5 card stud. Nanalo pa siya ng lahat ng chips sa prize pool ng isang slot machine ng maraming beses. Huwag kang walang muwang. Ang pamilyang He ay dapat nananday sa laro. Ang resulta ng kompetisyon ang nagpasya sa kinabukasan ng pamilyang He, kaya imposibleng wala silang gagawin tungkol dito. Hindi naman lihim na ang mga kasino ay naglalaro ng mga dirty trick kung minsan, ngunit sa alinmang paraan, inamin nila ang Tang Ing ay isang magandang laban para sa kanila. Itinulak ang pinto, at sabay silang tumigil sa pag-uusap. Ang pangalawang Ye Chaoxiong ay pumasok sa loob, tumayo sila at tinanggap siya ng may malaking paggalang. Master Ye, magandang gabi.
Lahat sila ay mas bata at hindi gaanong karanasan kaysa kay Ye Chaoxiong, kaya kailangan nilang igalang siya. Maupo ka muna, sabi ni Ye Chaoxiong. Sa susunod na segundo, napansin nila si Guning, at nakilala na siya ay si Tang Ying, sa unang tingin, dahil ang mga larawan at video niya ay nasa internet na ngayon saan man. Si Miss Tang siguro ito, tama ba? May tumingin kay Guning. Ikinagagalak na makilala kayong lahat, ako si Tang Ying, sabi ni Guning nang may kumpiyansa. Siya ay may malabong hangin ng maharlika na hindi maaaring pansinin ng sinuman. Ang ilan ay nag-isip na si Guning ay isang marangal na ginang, habang ang ilan ay naniniwala na siya ay nagpapanggap na isang marangal. Miss Tang, hinahangaan ko ang iyong natatanging kakayahan sa pagsusugal sa murang edad. Narinig ko na hindi kailanman nagkamali si Miss Tang sa sekbo at 5 card stud, na bihirang makita sa industriya ng pagsusugal. Panipi gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok gitnang tuldok panipi. Paulit-ulit nilang pinupuri si Guning, ngunit iilan lamang ang talagang sinadya. Ang ilan sa kanila ay naniniwala na si Guning ay may sariling kakayahan, habang ang ilan ay nag-isip na ang pamilyang He ay dapat nananday sa laro. Naunawaan ni Guning na magkaiba sila ng opinyon sa kanya, ngunit wala siyang pakialam doon. Napansin din iyon ni Ye Chaoxiong, ngunit wala siyang sinabi para kay Guning. Ang mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Kung talagang may sariling kakayahan si Guning, maipapakita niya iyon sa mga susunod na laro. Kung hindi sila kayang talunin ni Guning, kailangan niyang harapin ang kanilang pagpuna o panunuya. Iyan ang malupit na katotohanan ng lipunang ito. Salamat sa lahat para sa iyong mga papuri, ngunit sa palagay ko maliban sa kasanayan, napakahalaga din ng swerte sa pagsusugal, sabi ni Guning. Si Miss Tang ay mahinhin, sabi ng isang tao. Inakala din ng ilan na siya ay mapagkunwari. Naniniwala sila na hindi na siya maaaring manloko muli sa harap nila sa kasino ng pamilya Ye. Iba't ibang tao talaga ang may iba't ibang opinyon sa iisang bagay. Nakakahiya na napalampas namin ang kompetisyon sa pagsusugal sa HK, at ikinararangal namin ngayon na masaksihan ang kakayahan ni Miss Tang sa pagsusugal, sabi ng isang lalaki. Hinahamon niya si Guning. Hindi naman galit si Guning. Na-flatter ako, at kailangan ko pang matuto mula sa inyong lahat. Sige. Itigil na natin ang pag-aaksaya ng oras sa pag-uusap. Bakit hindi tayo maglaro ngayon? Hindi na nila ito hinintay. Pagkatapos, lahat sila ay nakaupo sa paligid ng mesa ng pagsusugal. Ito ay may 2 metrong haba at 1 metrong lapad na hugis itlog na mesa sa paglalaro, at si Guning ay nakaupo sa gitna sa tapat mismo ng bankero. 3 tao ang nakaupo sa kaliwang bahagi ni Guning, habang 2 ang nasa kanan niya. Si Ye Chaoxiong ay nakaupo sa tabi ng bankero. Sinadya nilang umupo sa gitna si Guning para malinaw nilang mapagmasdan ang mga galaw nito. Bagamat may 7 tao sa paligid ng mesa, hindi sasali si Ye Chaoxiong sa kanila, kaya 6 ang kabuuan ng mga manlalaro. Si Ye Chaoxiong ay magsusugal laban kay Guning mag-isa mamaya. Ang mga bihasang sugarol na iyon ay pumunta rito para hamanin si Guning, hindi si Ye Chaoxiong kung tutuusin. Bilang nangungunang mga sugarol sa industriya ng pagsusugal ng CTM, nakipagkompetensya sila kay Ye Chaoxiong ng higit sa 1 beses, ngunit wala ni isa sa kanila ang nanalo. Kung si Ye Chaoxiong ay sumali sa laro ngayon, sila ay tiyak na mabibigo. Magkano ang taya? May nagtanong bago nagsimula ang laro. Bahala ka. Walang pakialam si Guning. Matatanggap niya ito kahit gaano pa kalaki ang taya, ngunit hindi ito maaaring maging kaunti. Well, since nagsusugal lang kami for fun, I think hindi naman dapat masyado ang taya. Paano kung 1,000,000 yuan ang isang round? May nagpropose. Lahat sila ay mayayamang tao at kayang tumaya ng 10,000,000 yuan, ngunit hindi ito kinakailangan. Ang 1,000,000 yuan sa isang round ay marami na. Bukod pa rito, alam nila kung gaano kalaki ang natalo ni Fan Jihao kay Guning noong nakaraan, kaya kailangan nilang maging maingat. Sumang-ayon ang lahat,
at ang taya ay itinakda bilang 1,000,000 yuan sa isang round. Pagkatapos nito, ang bawat isa sa kanila ay nagpalitan ng 100 chips na may 100,000,000 yuan. Ano ang dapat nating laruin? Bakit hindi muna tayo maglaro ng Sikbo? Bawat isa sa atin ay kayang sumugal laban kay Mistang isa vs. Isa para sa 3 round. Walang sumang-ayon. Kung magkasama silang naglaro, hindi magiging patas dahil lahat sila ay mga ace gambler at 60% na posible para sa bawat isa sa kanila na sabihin ang tamang mga marka. Kung naglaro sila ng Sikbo isa vs. Isa, maaari nilang malaman kung sino ang mas mahusay. Sumang-ayon si Guning. Nilaro nila ang laro mula kaliwa hanggang kanan, kaya ang unang tao sa kaliwa ni Guning ay nagsimulang mag-shake ng dice cup. Nang may angat na ang dice cup, lahat ng iba ay nakatutok dito bagamat hindi sila sumali sa round na ito. Si Guning, sa kabilang banda, ay tila nakarelax habang umiinom ng kanyang tsaa. Nang makita iyon, tinitigan siya ni Ye Chaoxiong na may pagdududa. Natarante rin ang iba. Miss Tang, mayroon ka bang sagot? Ang dice cup ay inilagay sa mesa. 5, 5, 6. 16, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Kahit na hindi sila sigurado na ang mga numero sa dice cup ay 5, 5, at 6, naisip nila na ito ay lubos na posible. Higit sa lahat, sinabi ni Guning sa kanila ang mga partikular na numero. Napaka-confident niya. Binuksan ang dice cup, at talagang tama si Guning. Ang resulta ay humanga muli sa iba, dahil wala sa kanila ang nakapagsabi ng mga partikular na numero ng mga dice. Natitiyak nila na hindi nila naramdaman si Tang Ing, at kailangang aminin na talagang hindi siya makapaniwala sa pagsusugal. Ang logro ng 16 ay 18 hanggang 1, at nagbigay si Guning ng tamang tiyak na mga numero, kaya dumb-oble ang logro para maging 36 hanggang 1. Pagkatapos ng unang round, nanalo si Guning ng 36,000,000 yuan. 36 na chips ang inilagay sa harap ni Guning ng sabay-sabay, ngunit hindi pa ito sa kanya, dahil magpapatuloy ang laro. Si Guning na ngayon ang kalugan ang dice cup. Kung nabigo ang kanyang katunggali na magbigay ng tamang marka ng dice, ang mga chip na iyon ay kay Guning. Gayunpaman, kung tama ang katunggali ni Guning, kailangang ibalik ni Guning ang mga chips sa kanya. Malaki ang 36,000,000 yuan, at walang gustong mawala ito sa loob lamang ng ilang minuto. Casual na inalog ni Guning ang dice cup. Ang kanyang katunggali naman ay nakatutok dito mula umpisa hanggang dulo. Ibinaba niya ang dice cup, at hinayaan ang kanyang katunggali na hulaan. Ang kanyang katunggali ay hindi kasing bold ni Guning, na nagbigay ng mga tiyak na bilang ng mga dice. Kahit si Ye Chaoxiong ay hindi nagtitiwala na magagawa niya iyon. May isang pares ng 3 sa loob, sabi niya. Binuksan ni Guning ang dice cup, at mayroon talagang isang pares ng 3 sa loob nito. Isang mahabang hininga ang pinakawalan ng kanyang katunggali matapos itong makita. Mas kinakabahan siya kaysa ngayon. Ang posibilidad ng mga pares ay 8 hanggang 1. Sa makatuwid, 8 chips lang ang kaya niyang bawiin, at ang iba pang 28 chips ay kay Guning. Sa ikalawang round, muling nagbigay ng tamang tiyak na mga numero si Guning, at ang posibilidad ay 16 hanggang 1. Nagulat na naman ang lahat sa kanya. Posible bang manalo si Tang Ing sa bawat pagkakataon? Kahit si Ye Chaoxiong ay hindi magagawa iyon. Hindi nila sinasadyang ikinumpara si Ye Chaoxiong kay Guning. Sa pagkakataong iyon, inamin nila na mas magaling si Guning kaysa sa kanila. Lahat sila ay talunan kapag nagsusugal kay Ye Chaoxiong. Ang katunggali ni Guning ay natalo ng 10,000,000 yuan pagkatapos ng ikalawang round. Bagamat masasabi ng mga kakompetensya ni Guning ang mga score, natalo pa rin sila, dahil palaging madodoble ni Guning ang mga logro at manalo ng mas maraming pera kaysa sa kanila. Ang parehong bagay ay nangyari sa ikatlong round, at ang katunggali ni Guning ay ganap na nabigo ngayon.
Nagsimula siyang mag-isip na hinding-hindi siya mananalo sa isang round sa kompetisyon sa pagsusugal laban kay Guning. Sa sandaling nasa isip niya ang ideyang iyon, hindi na niya napagtutuunan ng pansin ang Dice Cup, kaya natalo na naman siya. Si Guning, gayunpaman, ay nanalo ng 23 milyong yuan pagkatapos ng ikatlong round. Pagkatapos ng tatlong round kasama ang kanyang unang katunggali, nanalo si Guning ng 61 milyong yuan sa kabuuan. Ang unang katunggali, sa kabilang banda, ay nawalan ng 61 milyong yuan sa loob ng ilang minuto. Ito ang unang pagkakataon na nawalan siya ng napakaraming pera sa loob ng maikling panahon. Hindi ito katanggap-tanggap sa kanyang mga mata. Bagamat nawalan siya ng malaking halaga at nawalan ng pag-asa ngayon, kailangan niyang magpanggap na kalmado. Miss Tang, panalo ka, sabi niya. Walang sinabi si Guning, ngunit ngumiti lang. Nang makita ang resulta, lahat ng iba ay nagulat. Ang ilan sa kanila ay gustong umatras, ngunit napakahiyang gawin iyon. Ang pangalawang katunggali ay walang mas magandang resulta kaysa sa una. Nawala siya ng 58 milyong yuan sa kabuuan. Ang iba pa sa mga tao ay lalong hindi gustong makipagkompetensya laban kay Guning, dahil malinaw na alam nila na sila ay matatalo. Ang ikatlo, ikaapat, at ikalimang katunggali ay sumuko sa ideya na gusto nilang talunin si Guning, ngunit ginawa ang kanilang makakaya upang matalo hanggat maaari. Lumabas na lahat sila ay nawalan ng pera kay Guning. Matapos makipagkompetensya laban sa kanilang lima, nanalo si Guning ng 256 na milyong yuan sa huli. Ang lahat ay namangha sa kanyang hindi nagkakamali na katumpakan, kabilang sina Ye Jiasheng at Ye Chaoxiong. Kahit nabalitaan na nila ang ginawa ni Tang Aining sa kapaligiran sa pagsusugal na ginanap sa HK noong nakaraan, namangha pa rin sila nang masaksihan nila ito ng kanilang mga mata. Palagi silang naniniwala na si Tang Aining o ang pamilyang siya ay dapat nananday sa laro, ngunit nagkamali sila. Parang nakikita ni Tang Aining ang mga numero ng dice sa Dice Cup. Naisip pa nga nila na baka may pares siya ng Jade Eyes. Ang mga dalubhasang mananaya noon ay nag-iisip na kaya ni Ye Chaoxiong na talunin si Tang Aining, ngunit dahil sa kanilang pinagdaanan, naisip nila na si Tang Aining ay mas malamang na manalo. Pareho talaga ang ideya ni Ye Chaoxiong. Bagamat alam niyang matatalo siya, interesado pa rin siya sa laro, dahil pumukaw ito sa kanyang pagnanais na manalo. Alam na nila ngayon na hindi kapani-pani walang mahusay si Guning kay Sikbo, ngunit umaasa pa rin sila na hindi siya maaaring maging kasing galing sa iba pang uri ng pagsusugal. Sa kasong iyon, iminungkahi nilang maglaro ng 5 card stud. Sumang-ayon si Guning. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Guning na manalo hanggat siya ay nasa loob. Pagkatapos maglaro ng 10 round, nanalo si Guning ng 180 milyong yuan sa kabuuan. Ang mga dalubhasang manunugol na iyon ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. At iminungkahi na maglaro ng baccarat, laban kay Guning, ngunit si Guning pa rin ang nanalo ng 160 milyong yuan sa kabuuan. Hindi na sila mabibigo ngayon, at tinalikuran ang ideyang makipaglaro muli kay Guning. Pagkatapos maglaro ng 3 uri ng pagsusugal, nanalo si Guning ng 576 milyong yuan sa kabuuan. Ang taya ay 1 milyong yuan lamang sa isang round, ngunit nanalo pa rin si Guning ng isang kapalaran. Si Ye Chaoxiong ang susunod na magsusugal laban kay Guning. Bagamat walang naniniwala na kaya niyang talunin si Guning ngayon, umaasa pa rin ang iba na si Ye Chaoxiong ay mananalo. Siya ang sugal na magnate ng CTM kung tutuusin. Ang ilan ay umaasa na matalo ni Ye Chaoxiong si Tang Aining, para gumaan ang pakiramdam nila pagkatapos ng sunod-sunod na pagkabigo. Ang ilan, gayunpaman, ay umaasa pa rin na maaaring manalo si Tang Aining. Kung natalo rin si Ye Chaoxiong sa kompetisyon, hindi nakakahiya na sila ang matatalo. Hindi ako tiwala, ngunit interesado ako, sabi ni Ye Chaoxiong. Matagal na siyang nasa mataas na posisyon, at mas gusto niyang matalo kaysa sa gusto niyang manalo. Gayunpaman, handa lamang siyang matalo sa kanyang laban.
Ngumiti si Guning, ngunit walang sinabi. Naglaro muna sila ng sikbo gaya ng dati, at pinagpag ni Ye Chaoqsiong ang dice cup bago si Guning. Ibinigay muli ni Guning ang tamang marka at mga tiyak na numero. Wala nang nagulat doon. Si Ye Chaoqsiong ang magnate sa pagsusugal kung tutuusin, kaya mas mahusay siya kaysa sa iba pang mga dalubhasang mananaya sa silid, kaya ang unang round ay isang tie. Gayunpaman, gaano man siya kagaling, hindi pa rin siya maihahambing kay Guning na mayroong isang pares ng Jade Eyes. Nasasabi ni Guning ang mga tamang marka at mga partikular na numero sa bawat round, habang si Ye Chaoqsiong ay hindi kaya minsan ay natatalo siya. Naglaro sila ng sikbo sa loob ng 10 round, at 6 sa kanila ay ties. Natalo si Ye Chaoqsiong ng 4 na round, hindi dahil nagbigay siya ng mga maling marka, ngunit dahil nabigo siyang sabihin ang mga partikular na numero. Mula sa unang round hanggang sa huling round, itinoon ni Ye Chaoqsiong ang kanyang buong atensyon sa dice cup at mukhang excited siya sa buong oras. Hindi man lang siya nakaramdam ng kalungkutan kahit natalo siya, dahil hindi pa siya masyadong nag-enjoy sa isang laro noon. Miss Tang, kailangan kong aminin na ikaw ang pinakamahusay na sugarol na nakita ko. Natutuwa ako, Master Ye, magalang na sabi ni Guning. Tinanggap na ng iba sa silid na hinding-hindi magpapatalo si Guning. Pagkatapos nito, naglaro sina Ye Chaoqsiong at Guning ng 5 card stud at baccarat. Si Guning ay muling nanalo ng walang pag-aalinlangan. Sa huli, nanalo si Guning ng 10 milyong yuan mula kay Ye Chaoqsiong. Si Ye Chaoqsiong ay nawalan ng pinakamaliit na pera sa lahat. Nang matapos ang kompetisyon sa pagsusugal, si Guning ay nanalo ng 606 milyong yuan sa kabuuan. Si Miss Tang ay ang bagong Diyos ng mga gambler. Sa tingin ko si Miss Tang ang numero 1 sugarol sa industriya ng pagsusugal. Patuloy nilang ipinahayag ang kanilang paghanga at pagtataka kay Guning sa mga sumunod na minuto. Well, pwede ba akong humingi ng pabor sa inyong lahat? Biglang sabi ni Guning. Oo naman, sabi ni Ye Chaoqsiong. Ayaw kong masangkot sa gulo, kaya mangyaring ilihim ito, sabi ni Guning ng may katapatan. Totoo iyon, ngunit sinabi rin niya iyon upang panatilihin ang kanilang mga mukha. Hindi sila kilala ni Guning. Paano kung naghiganti sila dahil nawalan sila ng pera sa kanya ngayon? Nagbalat kayo siya upang hindi siya mag-alala na mahanap siya ng mga ito, ngunit nagpakita si Leng Xiaoteng sa kanyang tunay na mukha. Kung natagpuan nila ang pagkakakilanlan ni Leng Xiaoteng, hindi ito maganda. Sa katunayan, lahat ng iba ay naniniwala na gusto ni Guning na samantalahin ang pagkakataong ito upang makakuha ng katanyagan sa industriya ng pagsusugal, ngunit kabaligtaran ang ginawa ni Guning. Hindi sila makapaniwala na handang isuko ni Guning ang magandang pagkakataong ito. Wala sa kanila ang tumigil sa paghabol sa katanyagan at kayamanan. Sa totoo lang, hindi nila kasalanan, nagkasakit ang lipunan. Kung pinahahalagahan ng lahat ang katanyagan at kayamanan ng higit sa anupaman, walang makakaiwas sa paghabol dito. Medyo nahihiya ang mga dalubhasang sugarol na iyon. Gayunpaman, naunawaan ni Ye Chaoqsiong ang intensyon ni Guning. Alam niyang ginawa niya iyon para mapanatili ang kanilang mga mukha at respeto sa sarili. Isa siyang maalalahanin at matalinong babae. Napaisip siya. Kahit na hindi niya masyadong pinapansin ang kanyang mukha, dapat din niyang isaalang-alang ang nararamdaman ng iba. Kaya naman, sumang-ayon si Ye Chaoqsiong. Pagkatapos noon, lumabas si Guning ng silid, at pinabalik siya ni Ye Jiasheng sa hotel. Nang umalis siya, pinalabas siya ng mga tao ng may sigasig. Miss Tang, ako ang iyong pinakamalaking tagahanga ngayon. Sabi ni Ye Jiasheng kay Guning. Nga pala, tinalikuran mo ba talaga ang magandang pagkakataong ito para sumikat dahil takot ka sa gulo? Naisip ni Ye Jiasheng na hindi ito maaaring maging napakasimple. Hindi nag-abalang magsinungaling si Guning sa kanya. Well, takot ako sa gulo, kasi masyado na akong napanalunan sa kanila. Posibleng maghiganti sila. Isa pa, hindi ako masyadong interesado sa pagsusugal, kaya wala akong balak sumikat sa industriyang ito. Ano?
hindi siya masyadong interesado sa pagsusugal. Nagulat si Ye Jiasheng. Dahil sa hindi kapani-paniwalang kasanayan sa pagsusugal ni Tang Ying, mahirap paniwalaan na wala siyang intensyon na maging malalim sa industriyang ito. Pagkatapos ihatid si Guning pabalik sa hotel, umalis si Ye Jiasheng. Inimbitahan sila ni Ye Jiasheng na manatili sa CTM ng ilang araw. At sinabing maaari siyang maging tour guide nila, ngunit tinanggihan ni Guning ang kanyang imbitasyon dahil kailangan nilang umalis bukas ng umaga. Dahil kailangan ni Guning na harapin ang kanyang negosyo, hindi iginiit ni Ye Jiasheng, ngunit nag-alok siya na mag-book ng mga tiket sa eroplano para sa kanila. Plano ni Guning na hanapin ang mga kahon ng kayamanan sa HK, kaya sinabi niya sa kanya na aalis siya papuntang HK. Pagkatapos ay sinabi ni Ye Jiasheng kay Guning na mag-aayos siya ng yate para sa kanila. Aalis sila papuntang HK ng 1 PM bukas pagkatapos ng tanghalian. Almost 10 PM na sila nakabalik sa hotel. At medyo nagutom si Guning, kaya inimbitahan niya ang iba na mag-night snack at ipagdiwang din ang kanyang tagumpay. Ang isang grupo sa kanila ay pumunta upang kumain ng kanilang lokal na pagkain sa isang kalye ng pagkain. Sa kasamaang palad, nakatagpo sila ng ilang problema doon. Si Guning at ang kanyang mga kaibigan ay hindi naging sanhi ng gulo, ngunit 2 mesa sa tabi nila ang gumawa. Ang mga taong nakaupo sa paligid ng mesa sa kanilang kaliwa ay nagmula sa ibang lungsod, habang ang mga tao sa paligid ng mesa sa kanila ay mga lokal na mamamayan. Pagkatapos kumain ng ilang sandali, ang mga lokal na mamamayan ay biglang nagsimulang punahin ang mga turista mula sa ibang lungsod. Ang mga turistang iyon ay hindi gustong gumawa ng gulo, kaya't sila ay nagparaya, ngunit ang mga lokal na mamamayan ay hindi tumigil sa pagmumura sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, hindi na nakita ang mga turista. Nagsimula silang mabangis na makipagtalo sa mga lokal na mamamayan. Gaano man kalakas ang kanilang pagtatalo, walang namumukod-tanging namamagitan. Pati ang may-ari ng restaurant ay nakatingin sa gilid na may malamig na mukha. Nang ang mga lokal na mamamayang iyon ay naging mas nakakasakit, parehong sina Guning at Leng Xiaoteng ay naiinis. Bilang isang sundalo na nagsilbi sa kanyang bansa, hindi pinahintulutan ni Leng Xiaoteng ang kahihiyan. Sa sandaling ito, nagtipon ang 5 lokal na mamamayan upang suntukin ang 3 turista. Kung talagang kasali sila sa away, hindi masyadong malamang na manalo ang 3 turista. Gayunpaman, ang 3 turista ay hindi gustong umatras. Ito ay isang bagay ng dignidad pagkatapos ng lahat. Nang makita iyon, iginalo ni Guning ang kanyang paa at sinipa ang isang bangkito upang pigilan ang unang lokal na mamamayan na nauuna sa iba. Sa isang iglap, nadapa siya at nahulog. Ang masama pa ay ang 2 tao na nasa likuran niya mismo ang kumatok sa kanya at bumagsak din sa lupa. Sa ilang malalakas na hiyawan sa sakit, sunod-sunod na bumagsak ang 3. Masyadong mabilis ang nangyari at nagulat ang lahat. Nang mapagtanto nila na ito ay dulot ni Guning, sila ay nagalit at binatukan siya, ano ang ibig mong sabihin? Si Guning ay hindi tumayo hanggang ngayon, sinundan ni Leng Xiaoteng at ang iba pa niyang mga kaibigan. Tumayo sila sa isang linya, na nakaharap sa mga galit na lokal na mamamayan. Hindi ordinaryong tao sina Leng Xiaoteng, Gao Yi at Qiao Ya, kaya medyo natakot ang mga lokal na mamamayan na iyon nang diretso silang nakatingin sa kanila. Akala nila ay mga bodyguard sila ni Guning. Ang mga bodyguard ay magaling sa pakikipaglaban, samantalang sila ay mga karaniwang mamamayan lamang. Tiningnan sila ni Guning at sinabi sa malamig na boses, sa tingin ba ninyo ay mas mataas kayo sa mga tao mula sa ibang mga lungsod? Gumising ka sa iyong panaginip, at magpakita ng kaunting paggalang. Kung gusto mo ng away, halika at talunin mo ako. Hindi nagsalita si Guning sa lokal na dialekto para ipakita na isa rin siyang turista mula sa ibang lungsod. Mas gamaan ang pakiramdam ng 3 turista nang tumayo si Guning sa tabi nila. Ang mga lokal na mamamayan, gayunpaman, ay tumakbo patungo kay Guning upang talunin siya. Gayunpaman, nang papalapit na sila, pinalaya sila ni Gao Yi at Qiao Ya ng buong lakas. Jesus!
Lahat ay namangha. Wala pa silang nakitang ibang tao na kayang sumipa ng isang tao ilang metro ang layo noon. Sabay-sabay na natuwa ang tatlong turista. Nadama nila ang lubos na karangalan na sina Gao Yi at Qiao Ya ay hindi naman mahina. Tignan mo, nginisyan sila ni Guning. How dare you hurt me? Alam mo ba kung sino ako? Isang binata ang nagbanta kay Guning. Siya ang natisod dahil sa dumi na sinipa ni Guning. Mukhang mayroon siyang makapangyarihang pamilya, ngunit hindi iyon pinansin ni Guning. Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit hindi mo maaaring ipahiya ang mga turista sa isang pampublikong lugar. Sabi ni Guning. Ikaw, hindi nasiyahan ang binata. Ako ang panganay sa pamilya Wan. Kilala mo ba ang pamilyang Wan? Ang pamilya ko ang may-ari ng Wanhuang Casino na pangatlo sa casino sa CTM. Sinaktan mo lang ako, at nangangako na babayaran kita. Muli niyang pananakot kay Guning. Nang marinig na siya ni Lord Wan, nagulat ang mga nanonood. Ang pamilyang Wan ay isang kilalang, napakayaman na pamilya sa CTM kung tutuusin. Bigla na lang, nakiramay ang mga tao kay Guning, dahil naniniwala sila na nasa malaking problema ngayon si Guning. Si Guning ay isang turista lamang, kaya imposible para sa kanya na makatakas dito. Sa kanilang pagkamangha, napangisi si Guning, "Oh, talaga? Ipakita mo sa akin kung paano mo ako babayaran." Naalala ni Guning ang kanyang pangalawang katunggali sa kompetisyon sa pagsusugal ay tiyak ang mga papel sa pamilyang Wan. Kahit naparusahan siya ng pamilya Wan, wala silang magagawang gawin iyon. Ikaw. Hindi makapaniwala si Wan Baojie sa kanyang narinig. Maimpluwensya ang kanyang pamilya sa CTM, at walang nang-ahas na inisin siya. Kaya, sinabi niya kay Guning, "Mahusay, huwag kang maglakas loob na tumakas. Sino ka sa tingin mo? Bakit kailangan pa kitang hintayin dito?" Inilibot ni Guning ang kanyang mga mata sa kanya. Ikaw, hindi alam ni Wan Baojie ang sasabihin. Halatang ayaw niyang paalisan ang mga ito, ngunit hindi rin niya magawang talunin ang mga ito. Natakot siya sa ginawa ni Gao Yi at Qiao Ya. Gusto mo bang makatakas pagkatapos nating talunin? Galit na sabi ng kaibigan ni Wan Baojie. Maaari mong subukang pigilan ako kung mayroon kang kakayahan, sabi ni Guning. Ikaw, napatulala ang kaibigan ni Wan Baojie. Sila ay natalo sa laban, at ngayon ay nabigo pa ring manalo sa argumento laban kay Guning. Hindi sila maaaring maging mas galit ngayon. Baojie, kailangan mo ba akong tumawag ng ilang tao para humingi ng tulong? May nagtanong kay Wan Baojie. Gawin na ngayon. Nagtaas ng boses si Wan Baojie at naglabas ng galit sa kaibigan. Hindi niya kayang lunukan ang kanyang galit, at determinado siyang turuan ng leksyon si Guning. Nag-walkout ang may-ari ng restaurant sa oras na ito. Nakiusap siya kay Guning, "Pakiusap, huwag gumawa ng gulo sa aking restaurant. Pwede bang lumipat ka sa labas?" Ayaw din ni Guning na magdulot ng gulo para sa mga inosenteng tao. Walang problema, sabi niya, pagkatapos ay tumingin kay Wan Baojie. Sigurado ka bang hindi mo ito bibitawan? Nang marinig iyon, muling na si Wan Baojie. Sinaktan mo lang kami, kaya imposibleng bitawan ko ito. Pinahiya mo lang kami sa publiko. Sa tingin mo, katanggap-tanggap ba iyon? Tanong ni Guning sa kanya. Napatulala si Wan Baojie. Pakiramdam niya ay wala siyang ginawang mali, ngunit medyo nakonsensya nang tanungin siya ni Guning. Baojie, kailangan mo ba akong tumawag o hindi? Tanong ulit ng kaibigan ni Wan Baojie sa kanya. Hindi alam ni Wan Baojie kung ano ang gagawin ngayon. Kahit na gusto mong tumawag sa iba para sa tulong, dapat ay mayroon kang kakayahang panatilihin muna kami dito, sabi ni Guning. Naisip ni Wan Baojie na ito ay makatwiran. Fine, kalimutan mo na, sabi ni Wan Baojie sa huli. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng kaibigan niya. Well, nalilito si Wan Baojie. Nagdadalawang isip siyang paalisan ang mga ito, ngunit hindi rin niya kayang panatilihin ang mga ito dito.
Biglang naisip ni Guning na si Wan Baojia ay napaka nakakatawa, at hindi naman talaga siya masamang binata. Bukod dito, sila ay pinalayas na at nasaktan. Pinahiya mo muna kami, at pagkatapos ay sinaktan ka namin. Bakit hindi natin ito pabayaan? Hindi ka naman masyadong nasaktan, sabi ni Guning. Sinipa lang sila at bahagyang nasaktan, kaya nagkaroon sila ng lakas na makipagtalo kay Guning ngayon. Bukod dito, lahat sila ay mga kabataang lalaki, at gagaling sa lalong madaling panahon. Tumanggo si Wan Baojia at sumuko. Fine, you can leave. Nang marinig iyon, nagulat ang mga nanonood dahil akala nila ay magkakaroon ng matinding labanan. Si Wan Baojia ang pinuno ng kanyang kaibigan, kaya lahat ng kanyang mga kaibigan ay nakinig sa kanya. Pagkatapos nito, umalis sila patungo sa ospital, at bumalik si Guning upang magpatuloy sa pagkain. Nang wala na si Wan Baojia at ang kanyang mga kaibigan, naglakad ang tatlong turista upang pasalamatan si Guning. Miss, maraming salamat sa tulong mo. Napakagaling mong makipaglaban. Kung lumaban tayo sa kanila, malamang na hindi tayo mananalo. Pagkatapos magkaroon ng merienda sa gabi, bumalik si Guning at ang kanyang mga kaibigan sa hotel. Sa kasamaang palad, may isa pang problema sa kanilang paraan. Isang babae ang biglang tumakbo para pigilan si Guning pagpasok pa lang nila sa bulwagan. Si Ji Manlin ang tagahanga ni Ye Jiasheng. Sumimangot si Leng Xiaoteng at gusto siyang itaboy, ngunit pinigilan siya ni Guning. Na-curious siya kung ano ang gagawin ni Ji Manlin. Ito ay dapat na may kinalaman kay Ye Jiasheng. Sabihin mo sa akin, ano ang relasyon mo ni Jiasheng? Walang pagkaantala si Ji Manlin kay Guning. Ayaw ni Guning na magdulot ng anumang hindi pagkakaunawaan, kaya nagpapaliwanag siya ng may pasensya. Magkakilala lang kami. Nagsisinungaling ka. Kung hindi mo siya close, bakit kanya sinundo at pinabalik kasama ang sasakyan niya? Hindi naniwala si Ji Manlin sa mga salita ni Guning. Hindi niya mahanap ang pagkakakilanlan ni Guning, kaya inayos niya ang isang tao na naghihintay sa pintuan. Sinabi sa kanya ng taong iyon na pinabalik ni Ye Jiasheng si Guning at ang kanyang mga kaibigan ng personal, at umalis sila upang magkaroon ng merienda sa gabing pagkaraan ng ilang sandali. Agad namang lumapit si Ji Manlin. Naghintay siya ng isang buong oras at sa wakas ay nakabalik na si Guning. Well, natuwa si Guning. Miss Ji, gusto mong marinig ang sagot ko, pero ayaw mong maniwala. Ano ang silbi ng pagtatanong sa akin ng tanong na iyon? Sabihin mo sa akin, bakit kanya kinuha at pinabalik ng personal? Muling tinanong ni Ji Manlin si Guning. Hanggat lumalapit si Ye Jiasheng sa ibang babae, gagawin niya ang lahat para malaman ang bawat detalye. Napagtanto ni Guning na hindi makatwiran si Ji Manlin, kaya tumigil siya sa pagpapaliwanag. Hindi bagay sa iyo. Ako ang kanyang magiging asawa, kaya ito ang aking negosyo. Sabi ni Ji Manlin na may pagmamalaki. Seryoso, ngumisi si Guning. Miss Ji, hindi ba sinabi ni Ye Jiasheng na wala siyang interes sa iyo, kanina pa dito? Hindi mo ba naisip na masyadong nakakahiya na kunin mo ang iyong sarili bilang kanyang magiging asawa? Please layuan mo ako, o susuntukan kita. Ikaw, galit si Ji Manlin. How dare you say that sa harap ko? Hindi mo kakayanin ang resulta kung iniinis mo ako. Inilibot ni Guning ang kanyang mga mata. Bakit gustong-gusto ng mga taong ito ang pagbabante sa iba na may mga pinagmulang pamilya? Napasimangot si Leng Xiaoteng ng pagbabantaan ni Ji Manlin si Guning. Miss Ji, ayokong mag-aksaya ng oras na makipagtalo sa iyo sa pampublikong lugar. Boyfriend ko ito. Pag-isipan mo. Hindi mo ba iniisip ang lalaki ko ay mas maganda kaysa kay Ye Jiasheng? Hinawakan ni Guning ang braso ni Leng Xiaoteng. Nang marinig iyon, natuwa si Leng Xiaoteng. Papuri sa kanya ng kanyang babae. Hindi alam ni Guning kung ano ang nasa isip ni Leng Xiaoteng, o iisipin niyang medyo bata ito. Gayunpaman, kahit gaano siya kabata, mahal pa rin siya nito. Masaya ang isang lalaki kapag pinupuri siya ng kanyang babae dahil nagmamalasakit siya sa kanya.
Hindi napansin ni Ji Manlin si Leng Xiaoteng hanggang ngayon, at sa isang iglap ay natigilan siya sa pambihirang hitsura nito. Jesus, ang gwapo niya. Mas matangkad at mas malakas pa siya kay Ye Jiasheng. Halos hindi mailipat ni Ji Manlin ang kanyang mga mata kay Leng Xiaoteng. Hindi nasisiyahan si Guning nang makita ang reaksyon ni Ji Manlin, ngunit wala siyang sinabi at hinayla si Leng Xiaoteng palayo. Hoy! Muli silang pinigilan ni Ji Manlin. Hindi niya hahayaang umalis si Leng Xiaoteng nang ganoon lang. Gayunpaman, nang umusad siya ng isang hakbang, binigyan siya ni Gao Yi at Qiao Yan ng malamig na tingin, at natakot siya hanggang sa puntong hindi na siya makagalaw at nakikita lang silang naglalakad palayo. Kasabay nito, nagseselos siya kay Guning. Nakilala na niya ang damit sa Leng Xiaoteng ay isang napakamahal na brand ng designer. Halata namang mayaman siya. Matangkad siya, gwapo at mayaman. Walang babaeng hindi maaakit sa kanya. Inisip ni Ji Manlin ang kanyang sarili bilang isang mahusay na kagandahan. At ipinanganak din siya sa isang napakayaman sa pamilya, ngunit kahit papaano ay hindi niya makikilala ang isang lalaking may kalidad na kapareho niya. Si Ye Jiasheng lamang ang nakamit ang kanyang mga pamantayan para sa isang kasintahan sa CTM. Talagang wala siyang pagmamahal sa kanya. Si Ye Jiasheng talaga ang pinakanamumukuntanging binata na nakababatang henerasyon sa CTM, kaya naisip ni Ji Manlin na siya ay madalas maging kasintahan. Gayunpaman, si Ye Jiasheng ay walang interes sa kanya. Sa katunayan, malinaw na alam niya ito, ngunit wala siyang pakialam. Hanggat gusto niya siya, makukuha niya siya sa pamamagitan ng kawit o sa pamamagitan ng manloloko. Hinawakan niya ang ideyang iyon hanggang sa lumitaw si Leng Xiaoteng. Pinalitan na ngayon ni Leng Xiaoteng si Ye Jiasheng at naging target niya. Kahit na kailangan niyang makuha ang puso nito gamit ang kanyang katawan, mas handa siyang humiga ng hiyubot-hubad sa kanyang kama. Gayunpaman, hindi naging madali para kay Ji Manlin na gawin iyon dahil sa dalawang bodyguard na nasa tabi niya. Nang makapasok na sila sa elevator, naglakad si Ji Manlin para tingnan kung saang palapag sila pupunta. Dahil napakayaman ng lalaki, kailangan niyang manatili sa sahig ng mga presidential suite. Tama siya. Hindi huminto ang elevator hanggang sa ika-16 na palapag na eksaktong palapag ng mga presidential suite. Pagkatapos ay pumunta si Ji Manlin sa reception desk at nag-book ng presidential room sa ika-12 na palapag para sa kanyang sarili. Hindi niya alam ang numero ng kwarto ni Leng Xiaoteng, at alam niyang hindi niya sasabihin sa kanya ng receptionist, kaya nagpasya siyang mag-isa na maghintay kay Leng Xiaoteng. Kinaumagahan, hinintay ni Ji Manlin si Leng Xiaoteng sa ibaba. Gayunpaman, wala pa rin si Leng Xiaoteng alas 12 ng gabi. Nawalan ng pasensya si Ji Manlin, ngunit walang balak na umalis. Nang pasado alas 12 ng gabi, nagpakita si Ye Jiasheng. Sa sandaling makita ni Ji Manlin si Ye Jiasheng, interesado pa rin siya sa kanya, ngunit mas naakit siya ngayon kay Leng Xiaoteng, kaya hindi niya ito pinansin sa unang pagkakataon. Dumating si Ye Jiasheng upang kunin si Guning. Napansin niya si Ji Manlin pagkatapos niyang pumasok sa lounge. Akala niya naghihintay na si Ji Manlin doon kaya tumalikod siya at tumabi. Sa kanyang pagtataka, hindi siya sinundan ni Ji Manlin. Makalipas ang 5 minuto, lumitaw si Guning at ang iba pa. Ang pangalawang Ji Manlin ay nakakita kay Leng Xiaoteng, tumakbo ito papunta sa kanya. Nena si Guning at ang iba pa nang makita nila si Ji Manlin. Nang makita siyang nakikipagkwentuhan kay Leng Xiaoteng sa buong oras, naunawaan ni Guning na pumunta siya rito para kay Leng Xiaoteng. Hi, nice to meet you. Ang pangalan ko ay Ji Manlin, anak ako ng pamilya Ji sa CTM. Ipinakilala ni Ji Manlin ang kanyang sarili kay Leng Xiaoteng, at nagpanggap na banayad at mabait. Pabayaan mo ako, sabi ni Leng Xiaoteng at hindi nag-abala na bigyan siya ng sulyap. Natigilan si Ji Manlin. Kailanman ay hindi pa siya tinatrato ng ganoon sa publiko ng isang lalaki. Miss Ji, anong ginagawa mo? Sinusubukan mo bang akitin ang boyfriend ko sa harap ko? Galit na galit si Guning. Talagang lumampas sa linya ng mga aksyon ni Ji Manlin. Ikaw,
Nahiya si Jimanlin, ngunit nakipagtalo pa rin. Hindi ko siya nanliligaw. Huwag ka kasing harsh sakin. Hindi ka naman kasal. Bakit hindi ko kayang makipagkompetensya sa pagmamahal niya? Nang marinig iyon, lahat ay natigilan. Sinubukan lang niyang magka-boyfriend ng ibang babae sa harap mismo ng mukha ng babae, pero hindi niya akalain na kasalanan niya iyon. Hindi makapaniwala ang mga nanonood, lalo na ang mga tauhan sa reception na alam na laging si Ye Jiasheng ang target ni Jimanlin. Kahit si Ye Jiasheng ay hindi makapaniwala. Anyway, hindi naman masama para sa kanya na binago ni Jimanlin ang kanyang target. Natatakot akong ma-disappoint ka, sabi ni Guning. Si Jimanlin ay isang walang hiyang babae. O bakit? Hindi ko akalain na mas magaling ka sa akin, mayabang na sabi ni Jimanlin. Maaari mo siyang tanungin kung gusto mong malaman ang sagot, sabi ni Guning, pagkatapos ay tumingin kay Leng Xiaoteng. Si Leng Xiaoteng ay tapat kay Guning nang walang pag-aalinlangan. Si Jimanlin ang dahilan ng problemang ito, kaya sinisi siya ni Leng Xiaoteng. Mawala, ngayon na, sabi niya na may malamig na mukha. Nang marinig iyon, medyo nanginginig si Jimanlin sa takot, at muntik nang tumakbo palayo. Maging si Ye Jiasheng ay nakaramdam ng stress nang si Leng Xiaoteng ay galit. Ipinanganak si Leng Xiaoteng upang maging isang taong may kapangyarihan. Pagkatapos, hindi niya pinansin si Jimanlin at hinawakan ang kamay ni Guning habang naglalakad patungo sa pinto, kasunod sina Gao Yi at Qiaoya. Nang makita iyon, sinundan sila ni Ye Jiasheng kaagad. Hindi na nabawi ni Jimanlin ang kanyang isip hanggang sa mawala silang lahat. Bumagsak siya sa sahig na nakaramdam ng takot. Sinimulan din siyang punahin ng mga nanonood. Napakawalandiya niya. Paano niya tatangkaing magnakaw ng kasintahan ng ibang babae sa harap mismo ng babae? Wala siyang malinaw na pag-unawa sa sarili niya. Sa tingin ko, mas maganda ang babae kaysa sa kanya. Sumasang-ayon ako. Wala rin siyang pakiramdam ng paggalang sa sarili. Ang gwapong binata ay hindi nag-abala na bigyan siya ng isang sulyap. Natatakot ako na nakipagtalik siya sa maraming lalaki dati dahil napakadali niya. Napakadiri. Nang marinig ang mga talakayan ng mga tao, nagalit si Jimanlin, ngunit wala siyang lakas na makipagtalo laban sa kanila. Hindi pa rin niya akalain na may nagawa siyang mali. Gusto lang niyang habulin ang kanyang pag-ibig, na hindi niya kasalanan. Mahirap baguhin ang opinyon ng taong matigas ang ulo. Natanggap ni Guning ang tawag ni Ye Chaoxiong nang dumating sila sa pantalan. Inimbitahan siya ni Ye Chaoxiong na bisitahin muli ang CTM sa hinaharap kung malaya siya. Dahil sa pagiging magalang, pumayag si Guning, ngunit nasa kanya na kung bibisita siya muli sa CTM. Hindi umalis si Ye Jiasheng hanggang sa nakasakay silang lahat sa yate na inayos ng pamilya Ye. Nang makauwi si Ye Jiasheng, tinanong siya ni Ye Chaoxiong, paano ito? Sabi ni Ye Jiasheng, may boyfriend na siya na bodyguard din niya. Mas matangkad siya, mas gwapo at mas makapangyarihan kaysa sa akin. Sa tingin ko hindi siya isang ordinaryong tao. May intensyon si Ye Chaoxiong na hayaan si Ye Jiasheng na habulin si Guning. Napakagaling niya sa pagsusugal. Kung magpakasal siya sa pamilyang Ye, mas magiging matagumpay ang pamilyang Ye. Hindi naman sa gusto lang nilang gamitin siya, dahil maganda rin ang impression nila kay Tang Ining. Kung handa siyang magpakasal sa pamilya Ye, pakikitunguhan nila siya ng maayos nang walang pag-aalinlangan. Humanga rin si Ye Jiasheng kay Guning, kaya handa siyang habulin siya. Unfortunately, nagkaroon na siya ng boyfriend. At saka, mas kaakit-akit ang boyfriend niya kaysa sa kanya. Medyo nadismaya si Ye Chaoxiong, ngunit hindi nagtagal ay tinanggap ito. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Guning at ang iba pa sa HK. Sinabihan niya sina Gao Yi, Qiaoya, at Leng Xiaoteng na bumalik sa hotel bago siya, dahil kailangan niyang harapin ang isang bagay ng mag-isa. Bagamat nag-aalala si Leng Xiaoteng sa kanyang kaligtasan, iginiit ito ni Guning, kaya kailangan niyang umalis bago siya. Pagkatapos noon, pumunta si Guning para umarkila ng maliit na yate at tumulak ng mag-isa.
Bilang isang beses niyang mamamatay sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao, kailangan matutunan kung paano lumipat sa lahat ng paraan ng transportasyon. Sa loob ng 20 minuto, nakarating si Guning sa isang lugar malapit sa maliit na isla. Nagsuot siya ng wetsuit na walang oxygen mask at iba pang kagamitan sa diving dahil hindi niya kailangan ang mga ito. Sa sandaling sumisid si Guning sa dagat, inilagay niya ang yate sa kanyang telepathic eye space. Ang kanyang telepathic eye space ay lumawak na ngayon sa 40 square meters o higit pa, na sapat na upang mapaunlakan ang isang 4 na metrong haba at 2 metrong lapad na yate. Kaya lang, biglang nawala ang yate sa dagat, habang si Guning ay nasa dagat na. Nandoon pa rin ang mga lalaking naiwan ni Guning sa isla. Bagamat nakalaya sila matapos maalis ang mga lubad, walang dumating para iligtas sila. Nanatili silang naghihintay sa tabing dagat, umaasang makakita ng barko o kung ano paman. Natuwa sila nang may lumapit na yate, ngunit agad din itong nawala. Hindi nila nasaksihan ang eksenang nawala ng biglaan ang yate, kaya naisip nilang lumipat ito sa ibang bahagi ng islang ito, ngunit nabigo pa rin silang mahanap. Lumangoy si Guning patungo sa daanan sa dagat nang walang pagkaantala. Marahas na gumagalaw ang mga alon sa tabi ng mga bahura. Kung wala si Guning ng kanyang mahiwagang kapangyarihan para protektahan siya, napaatras sana siya. Hindi pa rin naging madali para kay Guning na makapasok sa daanan, dahil maraming halaman sa dagat sa pasukan. Inalis ni Guning ang mga halamang dagat na iyon at hindi sinasadyang nagambala ang isang pangkat ng mga isda. Masakit kapag ang mga isda na iyon ay sabay na lumangoy palabas at tumama sa kanyang katawan. Nang tuluyang mawala ang paaralan ng mga isda, lumangoy si Guning sa loob. Ang daanan ng bangka na ito ay hinaranggan ng bahura sa labasan. Matapos makapasok sa daanan sa ilalim ng dagat ng 3 metro, nalampasan niya ang lugar na natatakan at nakarating sa daanan ng bangka. Oras na para umalis sa tubig. Gayunpaman, ang daanan sa unahan ay mahaba pa rin, malamig at madilim. Sa kabutihang palad, taglay ni Guning ang kanyang mahiwagang kapangyarihan upang maprotektahan ang kanyang katawan kaya hindi siya naapektuhan. Nang makarating na siya sa labasan, naramdaman niyang may pumipihit sa kanyang paa. Natakot siya at sabay iwas ng tingin. Ito pala ay isang sea snake, na ikinaiinis ni Guning. Inilabas niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan para i-freeze ito nang walang pag-aalinlangan, sakaling kinagat siya nito. Pagkatapos, naglabas siya ng punyal at inalis iyon. Sa sandaling ito, natagpuan ni Guning ang maraming buto ng mga patay na nababalot ng mga nilalang sa ilalim ng dagat. Marahil sila ang mga taong gumawa ng bangkang ito, o mga taong pumunta rito para maghanap ng kayamanan. Imposibleng mabuhay dito ang mga ordinaryong tao.